Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Nurse Armstead po ang inyong Mr. Woon. Yan. Your lucky day is today. Dahil nga meron tayong pasyente na nasaktuhan dahil maraming nagre-request sa akin ito. Paano ba mag-dressing ng isang diabetic foot? At ang nakikita nyo po, naglalagay tayo sa magkabilang dulo ng gasa. Nasa second toe po ang atin pong problematic or merong sugat. At syempre yung angulo ang inayos natin para hindi masyadong makita at mailabas po natin dito. Dalawang dressing po yung ginawa natin, sandwich system. So yung number 1, nagpasok po tayo doon sa may bandang buto at ang ginamit po natin dyan ay QT-Med. Binigyan po tayo ng sample at binigay po natin yan na libre doon sa pasyente. Ayan po yung kanyang packaging. At ito ay merong bacterial binding na feature kung saan hinihila po niya lahat ng nana doon sa kaloob-looban hanggat kung saan niyo po ilalagay at dadalhin niya iaakit niya po pataas doon sa gasa na inilagay natin sa ibabaw. Yung nakikita po ninyo na povidone iodine soap gauze ay ibinalot po natin sa area kung saan meron pong gangrene. Wala na ho tayong magagawa doon, hindi na po yung tutubo uli at magiging cause pa ng additional na infection na maaaring makapunta sa dugo ng pasyente. Kaya yan po ay binigyan na ng pansin ni Dr. Ray Salinel kahapon dahil doon po siya nagdiretso sa ating Pasay Clinic. At dahil nga po busy tayo for the training, kaya today lang po natin siya nakita. So, kailangan po nating ihiwalay yung parang basura lang, ihiwalay yung nabubulok sa hindi nabubulok para po hindi magkaroon ng hawakan dahil okay pa po yung magkabilang daliri po niya. Kasi kung pag-iisahin po natin yan, which is isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa pagbabalot at pagdedressing, ay nahahawa po ang magkabilang mga daliri. Imbis na isa lang po yung mawawala. So, nag-bandage lang po tayo dyan. Sinabihan natin na mag-medyas and mag-secure po tayo. Bumili po siya. Hindi naman kailangan na mamahalin na sapatos para lang po ma-secure yung kanyang paa. At obviously, hindi naman na pwedeng huminto sa kanyang pong trabaho dahil kailangan nilang mabuhay. Siya po ay nagtatrabaho bilang parking attendant. Malapit lamang po dito sa Maynila. At kakilala po siya ng isa kong pasyente na napag-graduate po natin na diabetic po. Diabetic foot din po ang kaso. So we're hoping malampasan po ito ni ate at medyo tinanggal ko po yung sounds kasi nagbibigay po tayo ng instruction sa kanya pong asawa para po siya ang gagawa ng atin pong dressing on a daily basis. Ayan. So may mga iniwan po tayong instruction dyan. Tatandaan po natin, time is tissue. Tissue is time. Once na magkaroon po ng damage yan, hindi na po natin maibabalik yan, lalo na kung magkaroon po ng pangingitim. Kaya always seek the advice of your doctor.